Muling pinatunayan ni Polish number 1 player Super Grandmaster Jan Kiersistop Duda matapos niyang talunin ang nakarating naman sa losers bracket finals. Nung nanalo siya, pagkakataon niyang makaharap ulit kay world number 1 Magnus Carlsen para sa Grand Championship or Grand Final. Yun nga lang, twice to beat po ang kondisyon para pabagsakin si Magnus. Samantalang si Magnus, isang pitik na lang ng panalo sa match, champion na siya. Yan po ang ating i-analyze, no? Ano ba yung mga nangyari sa laban? Pero bago yan, mga kamatsas, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ang white po dito ay 2 pieces down. Lamang ng 2 kabayo or 2 knights ang black. Ano kaya sa palagay nyo? Kahit na lugi sa material pero may ginawang napakaganda dito ang puti na sa ayaw at sa gusto ng black ay natalo talaga. Lapag nyo po ang inyong mga kasagutan sa comment section below pag may nakita po kayo. Okay po? Sa mga wala pang Internet Chess Club, laging good news, free lang ang paggawa ng account dito at downloadable po sa Play Store at App Store. Napakagandang pang-puzzle mga kamatsas. Ongoing pa lang ang malakasang tournaments na kukuhanan na ng Internet Chess Club ng pang-puzzle para sa ating lahat mag-improve ang ating analysis. Ang site po makikita nyo lang sa description below at download na po kayo. Downloadable sa Play Store and App Store. White dito si Magnus sa unang laban. Ang ginawa, nag-knight F3 muna. Nakiramdam muna mga kamatsas. Yan yung pakiramdaman. Saan niya dadalhin ang opening? Nag-knight F6 si Duda. Nag-C4. Pagka ganyan po, ay English opening na. Tinirahan naman ng C5. Symmetrical English ang tawag dyan kasi tinapatan, magkamuka. Symmetrical ang tawag dyan. Nag-knight C3, knight C6, gaya-gaya. E3, ayun, medyo humiwalay na po si Magnus sa kanyang destinasyon. Kasi G3 talaga ang original ng English eh. Yung pinapyang keto ang bishop. Pero itong E3, mayroong ibang dimensyon na pupuntahan yan. Nag-E6, gaya pa rin si Duda. Din-E4 at Din-E5. Ayan, magkamukang magkamuka. Nag-A3, kala ko mag-A6 eh. Kasi po mga kamatsas, kung ang gagawin dito ni Duda ay gagayahin niya, A6, inutakan siya ni Magnus eh. Kakainin lang yung pawn C5. At kapag kinapture yan ng bishop, makakatempo in one move. Malaking bagay po yung tempo na yan. At kapag umatras, may diretso kagad development papunta sa king side ng control. Ayan. So yan ay nakalamang ng 1, 2. Tempi ang nilamang sa isang kain lamang. Napakahalaga po ng timing of development mga kamatsas. Okay. Balik po tayo. Ang ginawa, kinapture na yung C4. Inunahan na si Magnus. Bishop takes C4 at nag-A6. Ayun, para siya naman ang mag-B5. At dito umatras lang Bishop D3. Kinapture naman ang pawn D4, takes, at nag-Bishop E7 para makapag-castling na. Dito po mga kamatsas, bagamat parang libre ang pawn sa D4 na kapag natakawan, isang malaking disaster ang paparating dahil may Bishop B5 check, maku-queenless. Kaya, ingat tayo mga kamatsas sa bukana pa lang, sa opening pa lang, ingat na tayo sa mga palibre-palibre. No? Hindi ko mo, may sinasabing mas malasa pag libre. Pero hindi lahat ng libre maayos, kung minsan may lason. Kaya lagi nating tatandaan yan mga kamatsas. Okay? Kaya nag-develop lang si Duda, Bishop E7 at nag-castling, nag-B5. Ayan, para i-develop naman ang Bishop to B7. At medyo kapansin-pansin, iniba ni Duda ang proper sequence na naturally kapag bakante na po kasi ang king side nagka-castling na. No? Yan ang natural. O hindi bawal yan ha. Kaya lang po ginawa yan ni Duda kasi siguro sa isip niya, anytime naman pwede siyang mag-castling. Okay po mga kamatsas? Nag-Bishop G5, dinevelop lang ni Magnus actively ang kanyang dark square bishop at nag-Bishop B7, nag-Rook E1. Okay, tamang forma-forma, latag-latag ng mga pyesa, very important ang tore, especially nasa sentro ang control. At nag-castling, Bishop C2. Ayan, kapag nag-Bishop C2, ano po binabalak niyan? Ang binabalak niyan mga kamatsas ay aangat ng queen. Ito yung tinatawag natin na may buntot, may ulo, lalagyan ng ulo, nakaturo doon. Threatening matchas. Kakainin na lang ang knight na dumidepensa sa H7, magkakaroon na po ng mating pattern. Bini-4 kagad dito ni Duda na kapag kinapture nga naman yan, knight takes B4,
Pag queen d3, hindi pwede. May knight. 'Di ba? Pero dito mga kamatsas, may brilliant move na nilabas si Magnus. Brilliant. Queen d3. Angat na rin pala. Kahit na suportado pa ng knight yung h7, di ka-capturein yung knight para mawala ng suporta yung h7, pamatyas. Kaya dito, himbis na kainin itong knight, pinireno muna ni Duda. Binarhan niya muna yung strong diagonal mating pattern at saka umalis yung knight. Okay, knight a4. Kinapture ang pawn a3. At yan naman ang lumalabas na bago sa linyang ito mga kamatsas. Dahil ang novelty, ayun, ang old line pala, knight d5. Yan ang old line. O, ito yung bago ngayon. Kinapture yung pawn a3. Kinapture lang din. Siyempre, kailangan bumawi. Saka nag-knight d5. Ayun, saka inihabol ito. Pero, bakit binad mo ba ng computer? Ano ba meron dyan? Bakit bad move yan? Ang gusto ng computer ay knight a7 mga kamatsas. Medyo mahirap pong makita to, totoo lang. Pero imamaneuver yan to b5 para may target pa rin dyan at mabuksan po yung diagonal light square bishop. Ang ganda rin ng knight a7, mahirap lang makita mga kamatsas. Mahirap makita yan. O, balik tayo. Pero ang ginawa ni Duda, nag-knight d5. Ano plano? Hamon muna ng dark square bishop, pero umiwas si Magnus. Ginamit niya muna yung kanyang karapatang umatake dahil weak ang dark square sa king side. Nag-rook e8, ilag. Ayun. Sinalpa ka naman ng knight. Inatake ang bishop to b7. Ayan, inatake. Nag-queen c7. Napaisip kaya si Duda rito? Konti lang, ano? O, yan, mga 45 seconds na paisip. Kasi, syempre, i-consider din ang black dito. Kaya ako natanong na napaisip ba ng matagal. Pwede rin kasing capturein eh. Yun nga lang, pagka kinapture po yan, imagine, takes, nangangahulugan po na talagang lalong humina ang dark squares ng king side. Baka mamaya, queen na lang ang kulang sa diagonal na yan, especially sa G7, may threatening matches yan. Delikado yan. Kaya kinakailangan i-maintain ang dark square bishop hanggat maaari, mga kamatsas, para kahit papaano naman, may pangsangga, may pangtapat, just in case magkaroon naman ng mga mating patterns papunta sa weak dark square sa king side. Kaya, mas pinili na lang ni Duda na mag-queen c7. Okay, sige, yung light square bishop po na lang ang kainin mo kumpara sa dark square bishop ang ipalit ko sa knight mo. Okay, parang ganun ang kanyang katwiran. Nag-rook ac1 naman si Magnus. Pinipilit niya talaga, ini-invite niya talaga si Duda, sige, kainin mo na yung knight ko. Mairita ka na. O kasi kung kakainin yung pwede naman, no? Pero ayaw pa nga ni Magnus. Gusto niya, rook ac1, total nandyan ang queen para mas malakas ang effect, mas malakas po ang pressure. At nag-rook a c8. Tinapatan ng tibay control sa c-file. Nag-bishop a4. Ayan na. Okay, unti-unti na pong pine-pressure ng pine-pressure. Meron pa rin palang pressure dun sa a6. Bishop, knight, rook. Okay, 3 pyesa ang nagtatrabaho. Yan, 4 pala. At nag-rook fd8. Relax lang dito si Duda, parang wala lang. waiting. Rook ed8. At nag-h4. Ayan. Okay. So, ito po yung mga discarding hindi pa kasi kayang pilitin, mga kamatsas, no? Na dito po kasi, imagine, baka mapatanong kayo, Coach, bakit ba ayaw capturein yung pawn sa a6? Ano meron? Kakainin kasi yan. Tapos, queen takes a6. Paano yan, Coach? Nakapin naman yung knight sa c6. Di ba malakas yan? Meron po kasing knight b8. Ayan. Okay, na dito, kapag nag-knight b8, may counter threat dito sa queen. At, halimbawa, ibalik natin, queen d3, may queen a7. Threat naman, ang bishop, kapag umalis, kakainin yung pawn sa a3 dahil may bishop. Okay, medyo malayo-layo at malalim-lalim, pero tinatanaw po nila yan sa level nila, mga kamatsas. Ganyan sila tumanaw. Kailangan makita nila yon. Okay? Pagtira dito, ang ginawa muna, nag-h4 muna si Magnus para mag-insert naman sa king side. No? Dalawang tagiliran, ano? Dito naman kasi kung kakainin yung bishop, kain lang, wala pa rin walang ganap. So ganun po yun, ano? Kapag walang ganap sa mga kain-kain na gagawin nyo, walang lamang, wag muna. I-reserve mo muna. Kaya ito, h4, ang plano ni Magnus, mag-h5 para ma-insert, palambutin ang shield ng Black King. Nag-knight b6, ayun. Tineret ang bishop sa e4. At dito po ay kumabyos. No, sumablay na bad moban. Dapat daw ang tira, kainin na talaga yung knight.
Iritado na rin pala ang computer dyan. Bishop takes and then rook takes. O tapos nun, queen e7. Yun na lang talaga. Kumpara sa ginawa ngayon, knight b6, bumishop b3 naman dito si Magnus. Meron siyang na-miss dito na napakagandang tira, mga kamatyas, na dapat magawa na. Ano kaya sa palagay niyo yun, mga kamatyas? Pakiguess nyo nga po, baka maramdaman nyo. Pwede nyo i-pause ang video para mas makapag-analyze kayo. Pang puzzle na kasi ang solution eh. White to play and win. And wines. Ano kaya yung na-miss ni Magnus dito, mga kamatyas? Sige po, pag-isipan nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Ito ang incredible shot. Knight takes e6. Para matuto tayo ng additional pattern of attack. So double yan. Kailangan intindihin yan. Hindi pwedeng parang i-ignore lang. Pag kinain yung knight, may rook takes e6. Ganun pala kalalim yun. Oo nga, no? May hataw na paparating. Rook takes g6. Yan ang paparating. O, di, halimbawa, i-underestimate ng black. O, laruin muna natin itong portion na ito, mga kamatyas, ha? Himayin natin para mas maliwanagan tayo. Rook takes g6. O di, kain. Takes. Kitang-kita, basically, matyas kagad. O medyo palalimin natin ng depensa. Wag naman kainin kagad. O, halimbawa, umiwas lang. King h8. May bishop g7. Check. King g8. Queen b3. Check. Ayun. Matyas. May harang na ba? May harang pa ba? Ayun, may tore pa pala. Ayun, matyas na. Okay? Balik tayo. Pag naman dito pumunta, King f7, may Queen f5 check. King and Rook g8. Doon, paano ba mamatihin to ng mabilis? Queen e6. Yan. Mate in 2 moves. Harang, kain. Matyas. Okay, ganda ng atake, no? Ang ganda ng laman. Ang ganda na pala ng laman. Ang ganda na. O paano kung di naman mapukaw kainin yung bishop? Paano kung mag-bishop f8 lang? Para naman walang mga ganun-ganun. Ito gagawin. Rook e takes knight. Ayan. Diyan naman didiin. Kakainin yan. Rook takes c6. O di ba? O iwas natin. Halimbawa, queen e7. Queen b3 check. Iwas natin. King h8. Bishop g5. Grabe, tusok-tusok. Saan natin iiwas? O, halimbawa, iwas natin. Queen e2. Bishop f6 check. Harang, obligado. Queen f7. Ayan. Et cetera, mga kamatyas. Pag kinain yan, kain, king g8, bishop b3. Doon pa rin mauuwi sa very dangerous na mating attack. O yan, kakainin lang po. Check, kain. Doon naman kakain. Harang, kain, matyas. Okay? So, mate. Grabe. Pinakita ko lang sa inyo, mga kamatyas, yung mga dapat mangyari. Pero, na-miss nga ni Magnus yung knight takes e6. Brilliant move. Tao pa rin si Magnus, hindi robot. Nakakamiss pa rin. O, nag-bishop b3 siya. Bago niya bitawan ng sacrifice talagang todo na yan. May bishop na eh. Pero, binarhan uli ni Duda. Knight d5. Another questionable move. Dapat daw po ang tira dito, kainin na talaga yung knight, rook takes, and queen d6. Yun ang tamang tira. Imagine na, kain, and then queen d6. Pero nag-knight d5 dito, in h5 na ni Magnus. Pampalambot po kasi pag kinain yan, kain, may sacrifice na doon, or knight takes, lalong makukuha yung pawn sa g6. So grabe, simple yung papagapang na pawn, pero pampahina iyan ng shield ng Black King. Grabe, no? Grabe yung ideas. Kinain na po yung knight. Rook takes c5. Queen d6. Okay. Para pag kinain, walang sacrifice, rook takes. May queen na dumidepensa. Pero kinapture na yung knight. Takes. Queen e3. Okay. Queen e3. So walang rook e8 ha. Kakainin lang yan, mga kamatyas, ha? Mamamatyas yan. Dito po, kitang-kita, napakahina na talaga ng dark squares. Nag-F6 para walang knight E5. Okay, para may king F7 mamaya. Nag-rook B1. Yun naman ang inatake. Umatras ang bishop. Nag-rook B6. Ayun naman ang kinuntirya.
Knight pressure, nag-rook B8 mga kamatsas. Ayun, ang huling bitaw ng bad move ni Duda. At sa palagay nyo mga kamatsas, huling bitaw na tira ni Magnus na pilitang mag-resign sa game 1. Si Duda may game 2 pa to mga kamatsas ha. Boom! Bishop F4. Tuhog. Ihaw ang tore. Grabe. Grabe talagang tumirada si Magnus. Talagang sapul yung mga weaknesses na dapat niyang atakihin talaga. Okay, lipat naman po tayo sa game number 2. Dito, must win na talaga si Duda in a must win situation. White naman dito si Duda. Pero bago natin simulan mga kamatsas, lambing lang po. Pa-subscribe naman ang channel na to. Maraming salamat po ha. Marami pang nanonood, hindi pa nakasubscribe. Baka nakalimutan lang. Nakikita ko po kasi sa analytics yun. Okay, salamat. Ang ginawa ni Duda, nag-E4. E5 si Magnus. Knight F3, Knight C6. Oh, Bishop C4. Pa-Italian game, pag-Yoko piano, Bishop C5, Ginaya. D3 para sa control ng bishop. Knight F6, develop, magkakasling na rin. Bishop G5, ayun. Sinalpakan kagad ng bishop kasi in a must-win situation nga eh. Kailangan aggressive as much as possible ang gawin na ni Duda. H6, sinubukan, kakainin ba? Inatrasan lang. At, ayun, napilitan na si Magnus na mag-Bishop E7. Kasi nga po mga kamatsas, may line kasi nagdi-D6 eh. Pero pag natirahan ng Knight C3 tapos lumulundag sa D5, hindi po kaaya-aya sa black. Nagkakaroon ng pressure sa Knight pin. Kaya, nag-Bishop E7 muna. Tiyagain na yan, tapos magdi-D6. Bishop G3, inatake naman ang pawn sa E5. D6, nag-A4, okay? Space sa queen side. Kasi po, baka mamaya mag-Knight A5, hulihin ang Knight, ang bishop sa pamamagitan ng Knight. Huhulihin yan eh. Kaya nag-A4, para pag nag-Knight A5, aatras lang. Okay? Nag-A5, tinapatan lang ni Magnus ang space. Kasi po, kung hindi naman tatapatan, tutulak yan. Mananakop yan ng kaluwagan ng space sa queen side. At tandaan po natin, importante ang spacing no? Sa sentro at sa magkabilang wing. Pag sinabing wing, king side or queen side. Nag-A5. Nag-C3 para kontrolin ang D4. So very natural naman po ito sa palagian nating nakikitang Gyoko piano na mga labanan. Ano? Castling, Knight BD2 develop, nag-G6. Ayan. Ito na po yung medyo bago-bago sa aking paningin. Ewan ko sa inyo kung bago ito. G6. Maganda po yan kung ang bishop nandito. Pero wala namang bishop dyan. Bookline pa to ha. O, nanibago ko dyan. Usually ang tira dito, bishop E6. Yan. O, pero G6, nag-H3. Okay? Para may tataguan din naman yung bishop pag hinanting ng knight. Knight H7. Magda-Knight G5. Yan. Yan naman ang lumabas na novelty dito mga kamatsats. Kasi ang old lines dito ay King G7 at Knight H5. Nagawa na nila Nihal Sarin and Faustino Oro. Yan, mga kilalang mga grandmasters. IM pa lang si Faustino pala. So, super GM naman si Nihal Sarin. Alright. O dito po mga kamatsas, Knight H7 novelty. Naggasling naman dito si Duda. King G7, ilag na sa diagonal, mag-F5 na. D4, ayun. Bago pa maka-F5 si Magnus, inunahan na ni Duda ng basag sa gitna. Para may pressure kagad, meron siyang panggulo sa planong paparating na swabing F5. Naku, swabe yan. Pag hinayaan ng puti, F5, F4, iipiting madiin ang puti dyan sa king side. Binishop F6 muna. Queen C2. Pakain to ah. Ha? Pakain? Knight G5 muna. Teka muna mga kamatsas, klaruhin natin. Pag kinain ito, parang 1 pawn na pa. Kain, Knight takes D4, Knight takes D4, Bishop takes D4, magro-rook A D1. Yun lang. Malalim na bagay nito. Pa 1 pawn down pero tingin ko magkakaroon po ng pressure sa D5. Especially kapag naka-Knight F3 na iwas, imagine niyo po may E5. Yung tore, mape-pressure yung queen sa gitna. Merong positional attack na kapalit yung pawn sacrifice. Balik po tayo mga kamatsas. Ang ginawa,
Nag-knight G5 dito si Magnus. Di niya pinansin ang bigay na pawn D4. Rook A D1. Ayan na nga. Queen E7, iwas lang sa D-file. Siyempre, para di tamaan ng mga kain-kain sa gitna. At nag-King H1. Prophylactic lang din. Pass. Inintay dito si Magnus. Ano gagawin mo? Bishop D7. Develop lang. Para yung tore mailagay na rin po sa D8 or sa E8. Rook FE1. Grabe, kunatan ano? Rook AD8. Forma-forma lang. Knight H2. Lilipat yan. Pupunta yan sa G4. I-exchange yan sa bishop. Kinapture na ang pawn D4. At nag-F4 dito si Duda. Talaga palang pamigay yung pawn D4. Ano? Give away para maka-atake ng F4. Inatake po ang knight. Umatras knight E6. Knight G4. Para may pangkain na sa bishop. Dumiretso pa rin ng kain si Magnus. Bahala ka dyan. Parang ganun. Ano? Kinain. Bishop H4. Exchange sa bishop. In F5. Ang gulo nito. Gulo-gulo na. Hindi pwedeng capturein po ang libreng bishop dahil may push. Imagine, may push, double, makuqueenless ang black. O si Magnus. Nag-knight C5 muna. Grabe, no? Nasa defensive siya. Sinusubok ang kakayahan ni Magnus sa level ng depensang ganito. Kinain na ang bishop. Ayun, sumablay. Dapat daw pong tira, knight F3. Puwersahin yung bishop, ano, knight F3. Grabe pala yun. Sandali lang mga kamatyas, may papakita ko sa inyo. Yan na pala, oh. Kapag kinapture ito, F6. Queen takes, yun lang. Yun lang. Slightly better pa ang black. Ay, nako. Mahirap itong i-prove. Mahirap ito. Kahit na queenless pa rin ang black eh. Pero tinan nyo, evaluation bar, oh. Ano ba kapalit ng queen? Kapalit ay 2 minor pieces. Aray ko, ayoko pa rin ito sa black. Pawang si Mikhail Tal at Stockfish lang makakagawa nito mga kamadyas. Grabe na ito. Balik tayo. Sobra. Mahirap yon. Ginawa dito ni Duda, Bishop H4. Dapat kung ako puti, Knight F3, the best doon. The best yun. Lamang pa rin ng Reyna kahit papaano. Queen H4, Knight F3. So, tinempuhan ng atake ang Queen. Nag-Queen H5. Okay, Queen H5. Iwas. Check. Ayun. Another kabiyos na naman. Another bad move. Rook D5 ang correct. Mga kamatyas. Yan ang correct. Alright. Check. King H7. Rook D5. Ayun. Inatake ang queen. Pwersadong sanggahin. In E5. Check. Nako. Nangungunti-ngunti si Magnus dito. Under fire siya. Umilag. King H8. Grabe. Isa na lang ang iilagan. Akala ko, dalawa lang ang pagpipilian. Sabihin ko sana, dalawa lang pagpipilian, bad move pa napili. Pero Queen to G6 pala ang nire-recommenda dito. No? To still alive na maganda pa ang evaluation. King H8. Yan, lumamang na eh. Lumamang na talaga evaluation bar eh. Yun lang. Knight FH2. Yun lang mga kamatyas. Dapat daw pong tira King G1. King G1 lang. Okay, grabe. Ang hirap makita, no? Pumunta na yung king doon, tapos babalik pa. Ang hirap gawin niya sa human side. Bishop E6, inatake ang tore. At dito po, pinakitaan ni Duda. Boom! Brilliant sacrifice. Takes. Boom! Takes. And nag-queen B3. Atake sa pawn F7. Atake sa pawn B7. Okay? Nag-rook DE8. Ayun na. Bumitaw na talaga si Magnus ng blunderacious. Time check tayo. Lamang nga siya sa oras eh. Lamang pa si Magnus, no? Ang tamang tira daw po, Rook D5. Yan ang tamang tira pala. Okay? Pero pumunta dyan, Queen takes B7 na pingasan. Kasi ang diferensya po mga kamatyas ng Rook D5. Halimbawa, mag-Queen takes B7. May Knight takes E5. Yan po ang difference. May ganyan eh. Kapag kinain yan, kain lang din. Ganon, may check doon. Harang, kain, check, kuha to. Okay? Yun po yung diferensya ng Rook D5 sa Rook DE8 na blunderacious. Balik po tayo mga kamatyas. Para lang mas lalo nyo manamnam at maunawaan ang diferensya, no? Gumanyan, nakaka-capture tuloy dito. Walang capture dyan. Kasi kakainin lang yan. Walang kain. Ibang tore sa D5 sa E8.
Nag-knight D8. Inatake ang queen. Queen takes C7. Knight F7. 50-50 dito si Magnus. Kinain. Ubos. Inuubos. Queen G6. Ubos. Pero ito na, sobrahan ng kain si Duda. Dapat daw po King G1. Ano ko? Ba't ganun? Bakit King G1? Ano meron? King G1? Parang walang dating eh. O Queen takes C5 mo ako, kakainin ko lang din yan kung ako puti eh. H5, atake sa knight. Knight F2. Rook C8. Ayan, time naman ni Magnus para pumalag-palag. Sumipa-sipa. Queen E3. Rook C4, atake sa pawn. Nag-knight E4. Si Duda, another bad move na naman. Dapat daw po ang tira ay knight F3. Yung isang knight pala. O, knight E4. G4, good move. Ayan na, talagang si Magnus talaga. Kumaka-counter ng good move talaga na maganda sa kanya. No? O, kain. Nag-A5 at nag-rook A8. Ayun, para kainin yung A pass pawn. Pero dapat daw pawn tira, rook A4, yung isang tore pala, ang dapat pang intindi na pangkuha dyan sa A pawn na yan. O, pero nag-rook A8, Queen E2. Tineret ang tore, blanderatius. Dahil sinimplihan lang po ng kain. Suportado pa. Grabe, malulusing na lang si Magnus mga kamatsas. Palos talaga, madulas. Bago mahuli. Ay grabe. Nag-knight D6 threat ang tore. Rook C5. Depensa sa knight. Nakahang eh. Knight B7. Another blanderatius move. Kung sa bagay po, bullet time na kasi. Less than a minute na si Duda. Kaya hindi natin masisi na bakit nagbabablander na. Kinain lang. Ha? Dapat daw ang tira. Yun ang na-miss ni Magnus. Ito naman ang na-miss ni Magnus. G3. Kasi may ganun oh. Threatening matchas. Magna-knight F1. Queen H7 check. King G1. Tapos queen takes. Ayun. Ay, oo. May ganun pala. Oo nga. Lipad yung knight sa B7. That's why, blanderatius talaga yung pagkaka-knight B7. Blanderatius. G3, Queen H7, yun ang sikreto. Oo nga, no? Pero kinain ni Magnus yung pawn A5 eh. Knight takes, rook takes. Queen F2. So, nagbabalak na kakainin po yan. Imagine and push F7. Nag G3, inunahan na. Queen B6, may threat sa tore. Queen H6, threatening matchas. Siyempre, kailangan munang manggulo. King H7, Queen E7 check. King H8. Ayun, dito lang pala, okay lang kay Magnus na tabla. Yun nga lang po pag natabla, knockout na si Duda. Kaya, pwersadong magwala dito si Duda para makahabol siya sa match. Check, gumanon, ayun. Sinabay na lang po. Wala, kailangan ilaban eh. Must play on eh, hindi pwedeng tabla eh. Gumanon, threat ang tore. Kinain ng pawn E6 at nag-rook A1. Dinipensahan ng king, ang knight. Nag-rook C1 para kuhanin ang pawn sa C3. Rook E3, kinain, kain. Ayan o. Kung dito kung tutuusin, walang katalo-talo na puti. Pero syempre, nagpupumilit po si Duda, no, sa kondisyon na in a must-win situation. Tama lang yun. Kasi kung tabla, tapos na rin ang match, para saan pa yung tabla? Ilaban mo na. Total, lamang naman ng isang pawn dito si Duda. Ilaban na talaga hanggang dulo. Laban na. Tingnan natin kung mapipilit. Yun nga lang, kahit 1 pawn down si Magnus, parang siya pa rin ang sumusugod. Parang siya pa rin ang sumusugod. Kainis ano? Yun! Grabe! Kasi, magkakaroon po ng check. Imagine, perpetual. Magkakaroon perpetual eh. Grabe talaga si Magnus. Ay, saka, under threat pa pala yung knight. Sakit naman ng position na to. O pagka gumanito kasi talo pa eh. Check. Matchas pa eh. Hanip naman yung kabuenas naman talaga oh. Buenas ano? Bili mo 1 pawn down no? Siya pa yung mananalo. Sakit naman sa bangs nito. Hanip yan. 1 pawn down na nakaporma pa ng winning. Kaya napilitan si Duda mag rook F3 check. Kaso po, pag rook F3, naubusan ng oras si Duda. Ayun. Aray ko ang tawag dito. Ubos ang oras.
Hanip talaga si Duding, si Magnusing, malupit. Malupit, ano? Okay, yan po ang nangyari at Grand Champion si Magnus. At magkano bang premyo dito mga kamatya? Silipin nga po natin. Magkano premyo nila dito? 250,000 ang prize fund eh. Ang champion, meron ba nakalagay? Prize fund. So, ang champion ay tatanggap ng may mga bonus-bonus pa eh. Ayun. Previous champion pala dito is si Wesley. So, oo nga no, bakit wala si Wesley? Previous champion pala dito si Wesley, no? Sayang. Playoff. Premyo, yun. Tumanggap po, tumanggap siya ng 50,000 US dollars. Oh. Lumalabas ano yun, kulang-kulang 3 milyong piso sa atin yun. Online lang, nasa bahay, bukas lang ang camera. Nagkaroon ka pa ng kulang-kulang 3 milyon. Diba? Oh, to be exact, grabe, ang dali lang ng pera kay Magnus, ano? 50,000 US dollars times 60, 3 million flat. Oh, 3 million. Grabe. Sino po ang tatapat kay Magnus sa palagay nyo? Sino pang tapat? Lapag nyo po sa comment section below. Talagang grabe. Lahat na lang ng mga mamaw kinakatay nito ni Magnus talaga. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa chess.com Open Championship at mag-aabang pa tayo ng mga paparating na malakasang tournaments. At kung kayo po ay mayroong gustong ipa-analyze, mga interesting, lapag nyo lang po sa comment section para mabasa natin. Tingnan natin kung interesting talaga, pasadahan natin mga kamatyas. Okay po, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.